Melody at kapayapaan mula sa ating nagbabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Bati po natin ating mga kapatiran dito sa Kaibiga at Magbagin, sa pagmula ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay. At gayon din ang ating mga kapatiran, mga kaibigan, ay binabati po natin ang Family Juan, Family Durumal, Family Resurrection, Family Fuertes, at ang Family Mercado, at gayon din ang Family Mingito. Binabati rin natin ang Family Torres dyan sa Magbagin. At sa ating mga kaibigan, si Pastor Resty Tihome, si Brother Jimmy Istumago, at si Pastor Miller Reyes. At sa ating mga kaibigan dyan, ating katrabaho, pinabati natin si Gilbert Flores, at si Albert Ilisan and Anjo Ilisan, at si Junior Barsaga, Joel Nino, Rad de la Pierre at Rafi Marquez. At ngayon din nakikiramay tayo sa ating kaibigan na si Brother Jason Canales. Siya po ay pumanaw ng Merkules. Tayo po ay lubos na nakikiramay sa kanya at sa kanyang pamilya. Pagpalain po tayo mga kaibigan ng ating Panginoon. At binabati natin si Brother Norbin Sarin dyan sa Hungary. At ngayon ni Sister Ariela dyan sa Dubai na ating kapatid. At ang ating kapatid dyan sa Bulacan na Sister Arlene Guevara. At sa lahat ng ating mga viewers na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon Diyos at hiling natin na ito po ay inyong i-share at i-like at ito po ay makakatulong po sa inyo sa panahon natin na ito, mga kaibigan at mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay mag-uumpisa na at tatako na po tayo sa ating topic, mga kaibigan. So, salamat sa Diyos mga kaibigan, tayo po muli nagkita-kita. Last Sunday ay wala po tayong programa kasi medyo may problema ang connection doon sa kabila. At ito po ang ating tema mga kaibigan ay tungkol po sa mga sakuna. Yung po rito sa Jeremias chapter 10, ating pong babasahin at ang bersikulo po ay 10, sabi rito, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. O sa atin po mga kaibigan, sa mga social media, ay napapanood po natin yung kaganapang nangyari sa Cebu. Sa Cebu, meron pong lindol na 6.9. Ayan po ay naganap ng 10 p.m. ng gabi. Katapos naman mga kaibigan ay nangyari din sa Davao, 7.6. At yan po ay naganap ng alas 10 ng umaga. So ito mga kaibigan ay hindi na po ito nakakapagtaka sapagkat pinagpauna na ito ng ating Panginoong Kristo. Halos 1,000 taon na ang nakalipas. Ito po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa aklat ng Mateo 24. Ito po ay ipinahayag ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa 24 at ang bersikulo po mga kaibigan ay 7. Sabi rito, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa mga bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkaagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yan, pinagpauna na po ng Panginoong Kristo, bago po siya umakyat sa langit, mga kaibigan at mga kapatid, ay sinabi niya na magsisitindig ang bansa laban sa mga bansa, ang kaharian laban sa kaharian, at lilindol sa iba't ibang dako. Minsan, madalas mga kaibigan, ang lindol po ay tumatama po yan sa Japan. Lagi po yan sa Japan, lagi lumilindol. At ngayon mga kaibigan, ang Pilipinas naman po ang nililindol. So bakit po ba nagkakaroon po ng lindol? Kasi mga kaibigan, tayo po ay nasa huling araw na. Sa mga huling araw mga kaibigan, ay makikita po natin ang mga karakter ng mga tao sa huling araw. Ayon po sa ating Apostol Pablo, sa 2 Timoteo 3 at ang bersikulo po ay 1. Sabi rito, tatapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi,
mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. So pinapakita rito mga kaibigan, ng Diyos na kilalanin po natin siya at po ay meron pong tawag sa atin mga kaibigan. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan 1 at ang bersikulo po ay 23, tayo po ay tinatawag ng Diyos. Sabi niya sa 23, magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. So tumawag pala ang Diyos sa atin, kaso nga lang mga kaibigan, tayo po ay tumanggi. So nakita po natin kagaya na sa mga huling araw na yung mga karakter ng mga tao. So kaya ang Diyos mga kaibigan, dahil ang tao po ay nagkakasala, ang Diyos po ay nagagalit. So paano po ba ipapakita ng Diyos ang kanyang galit mga kaibigan at mga kapatid? Isa na po rito yung lindol na ating nararanasan, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Tingnan niyo po ang pahayag ni Job sa chapter 9 verse 5, tingnan po natin, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nalalaman. Pagka nililiglig niya ang kanyit, na siyang umuuga, nasa huling araw na po tayo at nagaganap na yung mga propesiya ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, merong lindol na nangyayari sa panahon natin at meron pang isang malakas na lindol. Itong malakas na lindol na ito, mga kaibigan, hindi pa nagkaroon ng tao sa lupa. Yung lindol na ito ay hindi pa naranasan ng mga unang tao. Pero yung lindol na ito nakakilakilabot, ito po'y mararanasan ng mga tao na mula pa nang hindi pa nilalang ang tao sa lupa, makakaranas sila ng lindol na pinakamalakas. Ito po, mga kaibigan, ay mangyayari sa atin. Tingnan niyo po sa aklat ng Revelation chapter 16, verse 18. Ito po ang warning ng banal na kasulatan. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinik at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubang malakas, lubang kakilak-ilabot. Ito po mga kaibigan, yung lindol na ito, wala pang tao sa lupa. Hindi pa nila naranasan yung gantong kalakas na lindol. Pero sabi ng banal na kasulatan, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubang malakas, lubang kakilak-ilabot. Matindi ito mga kaibigan. Kaya ngayon ang ating mga kababayan Pilipino, nababalisa sila kasi dahil sa balita na meron daw big one, no? At yung big one na yan mga kaibigan, yan po ay tatama sa Metro Manila at maraming bayan po ang lulubog. So, nababalisa ang mga tao, natatakot sila dahil sa mga bagay na yan mga kaibigan at mga kapatid. Pero bilang Kristiyano, kailangan po nating paghandaan, hindi po yung lindol, kundi yung ating paghahandaan mga kaibigan, yung kung saan po ay tayo'y naglilingkod sa Panginoon, na handa na ba tayo sa kanyang pagbabalik. Yun po ang pinaghahandaan ng Kristiyano, dahil bilang Kristiyano mga kaibigan, kung titingnan niyo po sa aklat ng unang Pedro 5 at ang bersikulo ay 7, tingnan po natin. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. So kaya pala mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan, ilagak ninyo ang inyong mga kabalisahan sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit po sa atin mga kaibigan. Iingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos kung tayo po ay manatili po sa Kanya mga kaibigan. So mayroong mga lindol at ang lindol na ito ay lupang malakas at ito ang inihintay mga kaibigan at mangyayari. At ito ay mangyayari na hindi po natin mapipigilan. At ang lindol mga kaibigan ay hindi lamang yung lupa ang lilindol. Kasi ang alam ng tao, meron lang earthquake. Pero maging ang langit ay uugain din. Tingnan nyo mga kaibigan, dito po sa aklat ng Hebreo,
12 at ang bersikulo ay 26. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. So, sabihin mga kaibigan, hindi talaga makakaligtas ang mga tao kasi hindi lamang po ang lupa ang mayayanig, pati yung mga langit, mayayanig din mga kaibigan. Mangangatal po ang mga kapangyarihan sa langit at gayon din po sa lupa mga kaibigan. So, merong lindol, kaya nagkakalindol dahil ang Diyos po ay nagagalit. No? Gusto niya po tayong gisingin. So, napanood ko ngayong video doon sa mga kaibigan, akin napanood dito sa Facebook, na habang lumilindol, yung mga tao tawag na tawag sa Panginoon. So, pagka may lindol pala, ang tao pala nagiging makadiyos kahit hindi nagsisimpa. No? Pagka lumindol, tawag sila ng tawag sa Panginoon. So, isa rin yun mga kaibigan na pinapalahanan tayo ng Diyos na meron talagang Diyos na umiiral. Kasi sa panahon natin, marami nang hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kailangan mga kaibigan, kaya ang Diyos ay nagparamdam ng kanyang ganit upang tayo magbalik loob sa Kanya. No? So, ayun ang layunin ng Panginoon mga kaibigan at mga kapatid. So, kasawi ang palad nga lang, maraming namatay doon mga kaibigan sa, tawag nito sa Cebu, ang namatay po ay mahigit 70 na tao. No? Sayang po yung kanilang buhay. Pero kung ito po ay kanilang pinaglingkod sa Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, ay wala po tayong dapat ipangamba. So, yung lindol, yan po ay mararanasan natin. Hindi po natin nga mapipigilan, mga kaibigan, sapagkat iyan po ay pinagpauna na ng ating Panginoong Kristo. So, ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid, bakit po ba nagkakaroon ng mga bagyo? Sino po ba ang gumagawa ng bagyo? At yan ba mga kaibigan ay hindi paalala sa atin ng Panginoon Diyos yung mga bagyo na yan? Painggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid. May pangyayari po sa banal na kasulatan dito po sa Jeremias 25 at ang bersikulo po ay 32. Tingnan po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa. At malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mga mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tatanghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. So mapapansin yung mga kaibigan, yung panahon po ng Yolanda, no? Marami pong namatay doon sa Tacloban. Yung mga tao po mga kaibigan, kung saan na lang po nila inilibing kasi sobrang daming patay. No? Yung mga taong namatay, ibinaon na lang sa lupa, hindi na nilagyan ng magandang kabaong o para mailibing na maayos. So, sa sobrang dami ng namatay doon sa Yolanda mga kaibigan at mga kapatid, talagang matindi po yung trauma na naranasan po ng ating mga kababayan at mga kapatid. So sa mga nangyayaring ito, lindol, bagyo, ano po mga kaibigan ang dapat po nating gawin? Wag po nating isa walang bahala yung mga bagay na nangyayari dito po sa sanlibutan sapagkat wag na po nating hintayin na ang Panginoon po ay ibugso niya ang kanyang galit sa bawat isa sa atin mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan din po niyo sa Ezekiel chapter 7 verse 1. Ano rin po ang pahayag ni Ezekiel tungkol sa mga bagay na ito. Tingnan po natin 7 verse 1, buod dito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, at ikaw anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sa lupain ng Israel, may wakas, ang wakas ay dumarating sa 4 na sulok ng lupa, ng lupain. Ngayon, ang wakas ay sumasa iyo at aking pararatingin ang aking galit sa iyo. Sabi diyan mga kaibigan, at hahatulan ka ayon sa mga lakad at ipapadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklang-suklang. Talon po natin sa verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ang kasamaan ang tanging kasamaan. Narito dumarating, ang wakas ay dumarating, ito'y gumigising laban sa iyo.
narito'y dumarating. Ito pala mga kaibigan ay panggising sa atin. Kasi minsan nakakalimutan ng tao na merong Diyos. Na merong Diyos na lumalang sa Kanya. So kaya meron palang bagyo, lindol, tsunami, ginigising po tayo ng ating Panginoon Diyos. Dahil minsan nakakalimut tayo na meron palang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Masyado po tayo nabisi sa mga bagay ng sanlibutan, na tayo po ay nabisi sa trabaho, sa mga business. Nakalimutan po natin yung ating Diyos na pinagmulan ng ating buhay. Kaya ang Diyos ay nagpapasapit ng lindol, ng bagyo, ng tsunami, upang tayo po ay gisingin at paalalahanan mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sabi sa verse 8, bigla ko ngang ibubugso sa akin kapusukan at aking gaganapin ang aking galit laban sa iyo at haatulang kita ayon sa iyong mga lakad. At ipapadadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklang-suklang at ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahahabag man. At padadanting ko sa iyo ayon sa iyong mga lakad. So pagdating mga kaibigan, magpaparusa ang Panginoon, sabi niya, hindi ako magpapatawad at hindi rin po siya mahahabag. Yan po ang nagiging problema mga kaibigan at mga kapatid. Merong lindol, merong bagyo, at meron din po mga kaibigan na magaganap na tsunami. Alam niyo mga kaibigan, karamihan, pagka lumindol po ang lupa, pagkatapos po nito mga kaibigan ay tsunami. No? Kung lumilindol yung lupa, gayon din po, apektado rin po yung dagat. Sa panahon ng kasulatan, meron po bang tinatawag na tsunami? Kasi sa panahon ng kasulatan, wala pong termino na tsunami, no? Pero sa Bible, mapapakita po sa Bible na meron talagang tsunami. Bagamat verse 8, sabi rito, inyong hanapin ang lumika ng Orion at ang lilim ng kamatayan ay pinapaging umaga. Ipinapagdilim ang araw sa pamamagitan ng gabi. Yaong tumatawag sa tubig sa dagat at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang siyang pangalan. Yung pala, tumatawag ng tubig sa dagat at nagbubugso, no? Sa lupain, no? Pakinggan niyo mga kaibigan uli. Yaong tumatawag sa tubig sa dagat at nagbubugso ng mga yaon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ay siyang pangalan. Yung tsunami pala, ang Panginoon din pala gumagawa yun mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, kontrol niya ang lahat ng bagay. Kontrol niya ang langit at gayon din kontrol niya ang lupa, mga kaibigan. Ngayon po mga kaibigan, dahil ba nangyayari ang mga bagay na ito ay hindi ba tayo mahal ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Baka itanong natin sa isipan natin, kung ang Diyos pala ay pag-ibig, bakit nararanasan natin yung mga bagay na ito? Lindol, bagyo, tsunami, yan po mga kaibigan ay pinagpauna na po ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, bakit po ba mga kaibigan at mga kapatid ay nararanasan natin ito, yung mga bagay na ito, tsunami? Sino po ba ang gumagawa nito? Kung titigyan po natin sa Isaiah chapter 45, ay makikita po natin ay ganito ang pagpapahayag ng banal na kasulatan sa 45 at verse 7. Sabi rito, aking nilalagay ang liwanag. So, sabi diyan mga kaibigan, aking nilalagay ang liwanag, sabi ng Panginoon, at nilikha ko ang kadiliman. Yung gumawa ng liwanag at gumawa ng kadiliman, ang Panginoon. No? Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Sabi diyan mga kaibigan, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Ano klaseng kasamaan yung kanyang nililikha mga kaibigan? Kagaya po ng lindol, mga bagyo, no? Yan po yung mga tsunami. Bakit ginagawa ito ng Panginoon mga kaibigan? Kasi sa mga huling araw, nandyan na po ang karakter ng mga tao, pinaliwanag na ni Apostol Pablo, na ang Diyos po ay nagagalit unang-una sa panahon po ni Noe. Sa panahon ni Noe, mga kaibigan, yung pamilya lamang ni Noe ang nasumpungan ng Diyos na mayroong takot sa kanya. Napakadaming tao sa panahon ni Noe.
Pero ang naligtas lang po ay 8 kaluluwa lang ang naligtas. Si Noe, ang kanyang 3 anak at ang kanyang 3 manugang at ang kanyang asawa. So 8 lang po sila ang naligtas sa dami ng tao sa panahon ni Noe. At sa panahon naman mga kaibigan ni Lot, 3 lang po ang silang naligtas. Si Noe at ang kanyang 2 anak. Dapat mga kaibigan, 4 sila, no? Pero napahamak yung kanyang asawa dahil lumingon ay naging haliging asin. Sa dami ng tao mga kaibigan sa Sodom at Gomorrah, sabi ni Abraham, Panginoon, pagka nakakita ba ako ng 50 taong matuwid, hindi mo ba gugunawin ang Sodom at Gomorrah? Sinabi mga kaibigan ng Panginoon, sige Abraham, humanap ka ng 50 tao na matutuwid, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah. So hindi po nakasumpong si Abraham ng matutuwid na 50 tao. So bumaba pa hanggang naging 45, hanggang sa umabot ng 40, umabot ng 20, at umabot mga kaibigan ng 10. So wala pa rin nasumpungan matuwid si Abraham doon sa Sodom at Gomorrah, at tangi ang kanyang pamangkin na si Lot, mga kaibigan, ang taging may takot sa Panginoon. So sa panahon natin, mga kaibigan at mga kapatid, ilan po kaya ang maliligtas? Kasi napakarami na pong iglesia sa panahon natin. Almost 2,000 po ang nakarehistro. Dito pa lang po yan sa Pilipinas, no? At lahat ay nakiklaim ng katotohanan. Alam naman natin na ang katotohanan na ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin pwede angkinin na tayo ang katotohanan dahil sabi sa John chapter 14 verse 6, sabi ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Minsan yung katotohanan ni Kristo, inaangkin po ng iba mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, yung kanyang anak, ito ang inyong pakinggan. Ano po ba ang pahayag ng kanyang anak? Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng kagutom at mga salot, at magkakaroon mga kaibigan ng digmaan sa bawat bansa. Kung titignan po natin sa social media, no, nagkakainitan yung Russia sa yung Amerika. So, maaari mga kaibigan, ang pinakadelikado, wag na mangyari, yung pinakatakutan natin na World War III. Mas nakakatakot yan kasi ng panahon ng World War II mga kaibigan, napakaraming namatay. Doon lamang sa Hiroshima at Nagasaki, halos 200,000 ang namatay doon sa Hiroshima at Nagasaki noong 1946. No? So, sa panahon natin mga kaibigan, lalo na sa panahon natin, mas high-tech na yung gamit ng Amerika. So, yung mga bomba, yung kanyang nuclear weapon, mga kaibigan, pagka ginamit ito, sigurado, baka yan na ang katapusan ng mundo, mga kaibigan at mga kapatid. So, nawa, ano ang dapat nating gawin? What shall we do? Anong gagawin natin para tayo po ay makaligtas sa mga bagay na ito? Kasi yan talaga ay pinagpauna ng ating Panginoong Kristo. Kahit ipanalangin natin na yung wag mangyari yan, pero nakahula na, mga kaibigan. Mangyayari at mangyayari ang mga bagay na ito. Hindi pwede na dahil lang sa panalangin natin, mahihinto yung propesya ng ating Panginoong Kristo. Kailangan itong mangyari, kailangan itong matupad, upang mapatunayan ng Panginoong Jesucristo na totoo ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. So, pero hindi pa po ito wakas, sabi ni Kristo. Ito pa lang ay pasimula ng kahirapan. Kalain niyo mga kaibigan, pasimula pa lang ito ng kahirapan. Tingnan niyo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan. Dito po sa Mateo 24 at ang bersikulo ay 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw marami. Marami yung nagpapanggap na yung Kristo. Sa Brazil, may nagpapanggap na Kristo. Sa Pilipinas, halos 3 ang nagpapanggap na Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid. So marami nagpapanggap na Kristo. At makaririnig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sapagkat kinakailangan itong mangyari. Ibig sabihin, pag kinakailangan itong mangyari, hindi mo mapipigilan ito. Kinakailangan itong mangyari, tatapwat hindi pa ang wakas. Hindi pa yung wakas mga batid, mga kaibigan. Pasimula pa lang ito, akala natin, gugunaw na ang mundo. Hindi pa po mga kaibigan. Maghahari pa ng 1,000 taon dito sa sanlibutan ang Kristo sa kanyang pagbabalik. Mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa mga bansa
at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Number 1 ang kagutom, mga kaibigan, sa Africa. Kung papanoorin niyo po sa India, gayon din sa Africa, halos yung mga tao nagmamakaawa sa gobyerno, sila po'y gutom na gutom. Mapalad nga tayo sa Pilipinas, meron ka lang bakanting lupa dyan, magtanim ka ng kamote, makakakain ka. Pero sa kanila, mga kaibigan, napakahirap ng buhay, mga kaibigan. Datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kailangan nyo, mga kaibigan, ito pa lang ay pasimula. So, kung dito pa lang sa pasimula ng kahirapan, hindi ka na makakapasa, ay baka hindi ka umabot ang dulo. Kaya nga sabi ni Kristo sa 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Napakarami. Lindol, gera sa iba't ibang dako, mga salot, mga karamdaman, no? At ano pa po, mga kaibigan, mga kahirapan. Sabi ni Kristo, yan ay pasimula pa lang ng mga bagay na kalungkak. Sabi rito, mga kaibigan, ay ito ay pasimula pa lamang ng kahirapan. Napakahirap, mga kaibigan. Sino kaya makakasurvive? Kaya nga pinagpauna ng Panginoong Kristo ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Anong gagawin natin para ito ay ma-overcome? Dahil sabi ni Kristo, sa John chapter 16 at versikulo 33, may sinabi ang ating Panginoong Kristo tungkol sa mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito isinata ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. So kailangan pala, mga kaibigan, nakasampu natin yung ating loob. Mga kaibigan, mga kapatid, kailangan talaga mangyari talaga yung mga sakuna, bagyo, yung meron tayo, mamamatayan tayo ng pamilya, mga kaibigan, napakahirap mawalan ng mahal sa buhay. Yung pa lang, malaki ng dagok yun at malaking pagsubok. Kaya sabi ng Kristo, ito'y pasimula pa lang ng kahirapan. Sino kaya ang tatagal? Mga kaibigan, ang bilihin ay pataas ng pataas. Buti sana yung bilihin natin dito sa Pilipinas, pababa ng pababa yung bilihin. Ang problema, pataas ng pataas po ang bilihin. Paano na yung mga mahihirap, hindi na nila mabili yung mga bagay na kailangan nila, gaya ng pagkain. Kasi pataas ng pataas, mga kaibigan. Yung mayaman, lalong yung mayaman. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yan po, naging problema. Dahil sa laganap na korupsyon sa Pilipinas, mga kaibigan. At maging hindi lamang sa Pilipinas, no? Maging sa ibang bansa, laganap ang korupsyon. Bakit, mga kaibigan? Kasi nakalimutan na ng mga tao yung pag-ibig sa kanilang kapwa. Kung mahal mo ang kapwa mo, mga kaibigan at mga kapatid, ibigay natin yung dapat na rapas sa kanila. So, kailangan, mga kaibigan, magtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos. May bagyo man, may mga lindol man, may mga sakuna man, isa lamang po ang ating katawagan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Sabi sa Jeremias chapter 33 verse 3, tumawag kayo sa akin, ako'y sasagot sa inyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi ninyo nangalalaman. So, kailangan natin tumawag sa Panginoon. Ano po ba yung klaseng pagtawag natin sa Panginoon? Pakinggan nyo sa aklat po ng Filipos 4 at ang bersikulo po ay 6. Ito po ang payag ng Apostol Pablo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing ay na may pagpapasinyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mabalisa sa lahat ng mga bagay. Kakainin, anong ating daramtin, sabi Kristo, unahin lang at ang kanyang katwiran, mga kaibigan. So, alam ko po, dumadanas po tayo ng kahirapan, lalo na sa Cebu, maging sa Mindanao, marami pong namatay dyan, mga kaibigan. Sayang po ang kanilang buhay. No, na hindi man sila nakapaglingkod sa Panginoon at hindi kumilala sa Panginoon. At yung iba naman, mga kaibigan, hindi na naniniwala sa Panginoon. Yan po pinakamabigat. Kaya nga lumindol para patunayan ng Panginoon na siya ay umiiral, no? Siya ay nag-i-exist. Kasi ang nagpapatunay na ang Diyos po ay umiiral, pagka nakikita po natin na merong langit at lupa, sa Psalms chapter 19 verse 1, ang langit ang nagpapakilala ng kanyang mga gawa at gayon din ang lupa.
So, may umiiral na Diyos, mga kaibigan. Nagpaparamdaman Diyos dahil sa pamamagitan ng bagyo, sa pamamagitan po ng lindol, sa pamamagitan po ng tsunami, na ibig po tayo ng Diyos na magbalik loob po tayo sa Kanya, mga kaibigan. Pag tayo po'y namatay sa lindol, tayo po'y namatay, mga kapatid, sayang po ang ating kaluluwa, mga kaibigan, mga kapatid. So, pagpalain ng Panginoon Diyos, mga kaibigan. Mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Yun nga lang ang gusto niya tayo po. So, napakahalaga ng buhay. Baka tanungin nila, Padre Ariel, bakit yung mga taong matutuwid namamatay ng maaga? Ano ba ang sabi ni Isaiah tungkol sa mga bagay na ito? Sa Isaiah chapter 57 verse 1, ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay pero tayo, mararanasan po natin yung kasama. Yun po ang Great Revelation. Tayo po ay maganda at maglingkod sa Panginoon. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon, mga kaibigan. Lalo na yung ating mga kababayan na nakaranas ng lindol, nakaranas ng bagyo. Kulang pa ba yung bagay na yan na nangyari sa atin? Ano ba bang gusto nating gawin ano ba bang gusto gawin ng Diyos para magbalik loob tayo sa Kanya? Kaibigan. Kung hindi pa sapat yan, yung lindol, yung bagyo, para kayo ay maglingkod sa Panginoon, ano pa gagawin ng Panginoon sa atin para tayo magbalik loob sa Kanya? Hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon na tayo magbalik loob sa Kanya. Kaya nga, ang Diyos sa pamamagitan ng lindol at bagyo, tinatawag tayo, mga kaibigan. Huwag po tayong maging manhid sa pagtawag ng Panginoon sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Mahal po namin kayo, kaya po kami ay nagpapaalala lamang, kaibigan, at nangangaral. At sinasabi namin sa inyo, mga kaibigan, na mahal po tayo ng Panginoon at ang Diyos lamang ang pag-asa natin sa mga bagay nito. Sa mga nagtitiwala sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang mahalagang gawin natin na sa kilalanin natin ang ating Panginoon Diyos. Sa Gawa 2:38, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Huwag na po nating hintayin, mga kaibigan at mga kababayan, na mangyari pa yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Kailan pa tayo gigising? Kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Mga kaibigan, at nakita natin, may lindol, may bagyo. Yan pa lang ay pagpapauna sa atin ng Panginoon Diyos. Huwag na natin hintayin pa na meron pang lalong mangyari na higit pa dyan, mga kaibigan. Yan pa lang yan, marami nang namatay. How much more yung sinasabi ng Revelation chapter 16 verse 18 na yung lindol na ito ay lubang napakalakas na hindi pa naranasan ng mga tao mula nang karoon ng tao sa ibabaw ng lupa. Hindi natin alam kung kailan darating ito. Basta sabi ng Bible, tayo po ay maging handa sa Kanya pagbabalik, mga kaibigan. Maraming po salamat at muli po, ito po yung lingkod, Padre Ariel Guevara. Batiin natin ang ating mga viewers. Natin si Sister Roda Durman Santos. Isang magandang gabi. Sa lahat ng ating mga viewers na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back in the Bible, binabati rin natin si Rosemary Bayon, Brother Ruben Bayon, no, sa lahat natin mga kaibigan. Ulitin natin, Brother Albert Princess, ng isang maganda ay naigiramay sa ating kaibigan Jason Canales, no, sa kanyang pamilya. Siya po ay ating kaibigan, katrabaho, at bigla po siyang pumanaw, mga kaibigan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, at tayo po ay mag-iingat, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon Diyos. So, to God be all the glory, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos.